Ito ba ang pakiramdam ninyo na yon? Pagod ka, kahit sapat naman ang tulog mo. Nagigising ka ba sa kalagitnaan ng gabi? Nagtataka kung bakit hindi ka makatulog ng mahimbing kahit wala kang iniisip na problema. O kaya naman, nakakaramdam ka ba ng hindi maipaliwanag na sakit ng ulo, pagkahilo, o simpleng hindi lang maganda ang pakiramdam mo sa umaga, lalo na ngayong nasa 60s na tayo? Marami sa atin ang naghahanap ng sagot sa mga pangkalahatang pagkadama ng panghihina o kawalan ng enerhiya. Nagbabago tayo ng pagkain, nagdagdag ng ehersisyo, umiinom ng mga bitamina pero parang may kulang pa rin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa ilan sa mga problemang ito ay maaari na sa lugar mismo kung saan ninyo ginugugol ang halos 1/4 ng inyong buhay? Ang inyong sariling silid-turugan. Kwarto natin, para sa kalamihan sa atin, ay ang ating santuwaryo. Ito ang lugar kung saan tayo nagpapahinga, nagpapagaling at nagre-recharge. Pero paano kung mismo lugar na ito nakakala natin ay ligtas, ay meron pala mga bagay na tahimik na naglalabas ng mga bagay na hindi natin nakikita o nararamdaman na maaring nakakaapekto sa ating kalusugan nang hindi natin nalalaman. Lalo na sa ating edad, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga bagay sa ating paligid. Ang mga bagay na hindi naman natin gaano napapansin noon ay maaring ngayon ay nabibigay na ng malaking epekto sa ating katawan. Hindi ito tungkol sa pananakot, kundi sa pagbibigay sa inyo ng kaalaman at kapangyarihan upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang bagay na matatagpuan sa maraming silid-tulugan ng mga Pilipino na maaring tahimik na naglalabas ng mga bagay na maaaring nakakaapekto sa inyong kalusugan lalo na habang tumatanda tayo. Ito ay mga bagay na bihirang pag-uusapan ng mga doktor at hindi rin gaano na pag-uusapan sa publiko. Kaya manatili kayo hanggang sa uli dahil ang ibabahagi ko ay maaring magbukas ng inyong mga mata at magbigay ng simple ngunit epektibong paraan upang maprotektahan ang inyong kalusugan. Ngayon, simulan na natin ang ating pagtuklas sa unang bagay, isang bagay na halos lahat tayo ay meron sa loob na ating abot kamay habang natutulog. At ito ay naging halos kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, ang ating mga cellphone at tablet. Maaari ninyong isipin pero ginagamit ko lang ang aking telepno para magbasa ng balita bago matulog. O pinapanatili ko itong malapit kung sakaling tumawag ang aking mga anak at lubos na nauunawa na yon. Ang mga gadget na ito ay naging ating mga bintana sa mundo, ang ating paraan upang manatiling konektado sa pamilya, lalo na kung sila ay nasa ibang bansa o para lang sa libangan bago matulog. Madalas nating inilalagay ang mga ito sa ating bedside table o marahil kahit sa ilalim ng ating unan, nag-charge ang mga ito sa magdamag habang tayo ay natutulog. Ngunit narito ang tahimik na katotohanan tungkol sa mga device na ito kahit hindi sila ginagamit. Hanggat sila ay naka-on at konektado sa isang network, patuloy silang naglalabas ng tinatawag nating electromagnetic fields o EMFs. Isipin ninyo ito na parang isang tahimik, hindi nakikitang ingay na nangyayari sa paligid ninyo. Para sa atin, lalo na kapag umabot na tayo sa ating ginintuang taon, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo, medyo hindi ganong matibay sa mga patuloy na alon na ito. Ang mga EMFs na ito, kahit sa mababang antas, ay maaring makagambala sa natural na proseso ng katawan. Isa sa pinakamalaking epekto ay sa ating pagtulog. Ang ating katawan ay natural na gumagawa ng isang hormone na tinatawag na melatonin, na mahalaga para sa pagtulog at pagkuha ng malalim, nagpapagaling na pahinga na kailangan nating lahat. Ngunit iminumungkahi ng mga pag-aaral ng pagkakalantad sa mga EMF na ito, lalo na mula sa mga screen at device na malapit sa atin, ay maaring makagambala sa produksyon ng melatonin. Kaya, maaring makita ninyo ang inyong sarili na balisa,
gumigising na pagod, o kahit nahihirapan na makatulog sa una at sinisisi ninyo ito sa edad o sa kinain ninyo. Samantalang ang totoo, maaaring inyong telepono ang tahimik na gumagawa ng epekto nito sa tabi ninyo. Bukod sa pagtulog, may lumalaking alalahanin tungkol sa iba pang mga subtle na epekto. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na ang pangmatagalang, malapit na pagkakalantad ay maaring mag-ambag sa mga bagay tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo o kahit isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi ninyo matukoy. Isipin na ang inyong katawan ay nagsisikap na magkumpuni at magbabago habang kayo ay natutulog, ngunit patuloy itong nakalantad sa mga subtle frequency na ito. Ito ay parang sinusubukang magpahinga sa isang silid na may mahina tuloy-tuloy na hum. Sa huli, pinapagod kayo nito kahit hindi ninyo ito sinasadyang mapansin sa una. Kaya, ano magagawa natin tungkol sa ating mga minamahal na telepono at tablet? Ang pinakasimple at pinakamabisang hakbang ay ang lumika ng pisikal na distansya sa pagitan ninyo at ng inyong device, lalo na sa gabi. Sa halip na i-charge to sa inyong bedside table, isaksak to sa kabila ng silid, marahil sa isang drawer ng dresser, o mas mabuti pa sa ibang silid. Kung ginagamit ninyo ang inyong telepono bilang alarm clock, isaalang-alang pagkuha ng isang lumang de-baterya na alarm clock. Mura ang mga ito at mahusay na gumagawa ng isang trabaho ng walang anumang emissions. Kung kailangan ni magkaroon ng telepono sa kwarto, isaalang-alang ang paglagay nito sa airplane mode. Pinapatay nito ang lahat ng wireless connection, Wi-Fi, cellular data na makabuluhang nagbabawas ng EMF emissions. Gawin itong ugali na ilagay ang inyong telepono ng hindi bababa sa 1 oras bago kayo maplano matulog. Sa halip na mag-scroll sa social media o manood ng mga video, marahil ay magbasa ng pisikal na libro, makinig sa isang nakapapawin pagod na programa sa radyo, o maglaan lang ng oras sa tahimik na pagmumuni-muni. Ito ay hindi lamang nagbabawas ng pagkakalantad sa EMF, kundi nagpapahintulot din sa inyong isip na makapagpahinga mula sa pagpapasigla ng mga screen, naghahanda sa inyo para sa mas mapayapang pagtulog. Ngayon, malapit na naugnay sa ating mga cellphone at madalas na matatagpuan na nakikipagsabayan sa ating mga living area o lumalabas pa sa kwarto para sa mas mahusay na signal ay ang ating Wi-Fi router o modem. Ang maliit na kahon na ito, sa kabila ng pagiging simple nito, ay patuloy na nagbo-broadcast ng mga wireless signal sa buong inyong bahay upang makakonekta ang inyong mga device sa internet. Habang ang mga signal na ito ay mahalaga para sa ating konektadong buhay, ang pagkakaroon ng Wi-Fi router mismo sa inyong kwarto, lalo na malapit sa inyong kama, ay nangangahulugang naliligo kayo sa mga electromagnetic waves na ito sa loob ng maraming oras habang kayo ay nasa pinakamahina kapag kayo ay natutulog. Tulad ng inyong telepono, ang patuloy na pagkakalantad na ito, kahit sa mababang antas, ay maaaring mag-ambag sa parehong malapagkagambala sa pagtulog na tinalakay natin kanina na nakakaapekto sa produksyon ng melatonin at nakakagambala sa inyong natural na cycle ng pagtulog. Para sa mga senior na madalas ay nahihirapan na sa pagtulog, ito ay tahimik na maaaring magpalala sa problema na nagiging sanhi ng matinding pagkapagod, pagiging mainitin ng ulo at nakakaapekto pa sa kalinawan ng pag-iisip sa araw. Pag-isipan ninyo ang maliit na kahon na ito ay isang 24/7 na istasyon ng broadcast sa tabi mismo ng inyong pinagpapahingahan. Ito ay para mayroon kayong isang maliit na cell tower na tahimik na gumagana sa tabi ninyo sa buong gabi. Ang layunin dito ay hindi upang mamuhay sa isang kuweba, ganap na putol, kundi upang maging maingat kung saan nakatuon ang mga pinagmumulan ng EMF, lalo na sa ating mga sleeping environment. Ang magandang balita ay, ang pagharap sa inyong Wi-Fi router ay medyo diretsyo din. Ang pinakamahusay na solusyon ay ilipat ito palabas ng kwarto. Ilagay ito sa isang sentral na bahagi ng inyong tahanan tulad ng sala o pasilyo, malayo sa mga lugar kung saan kayo gumugugol ng mahabang panahon, lalo na kung saan kayo natutulog. Kung hindi posible ang paglipat nito at kailangan itong nasa kwarto sa ilang kadahilanan, subukang ilagay ito ng malayo hanggat maaari mula sa inyong kama
marahil sa isang sulok ng silid na pinakamalayo mula sa inyong inihigaan. At narito ang isang simple ngunit malakas na tip na madalas nakakaligtaan ng maraming tao. Patayin ang inyong Wi-Fi router sa gabi. Karamihan sa mga router ay may simpleng power button. Patayin lang ito bago kayo matulog at buksan ito muli sa umaga. Ito ay ganap na nagtatanggal ng EMF emissions habang kayo ay natutulog, na nagbibigay sa inyong katawan ng kailangan nitong pahinga mula sa patuloy na pagkakalantad. Ito ay isang maliit na pagbabago sa ugali na maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong pahinga at pangkalahatang kapakanan. Isipin ang kapayapaan ng isip na nalalaman na habang kayo ay natutulog, ang inyong kwarto ay tunay na isang santuaryo malaya mula sa mga hindi nakikitang alon na ito. Maaaring kailanganin ng kaunting pag-aangkop lalo na kung sanay kayo sa pagkakaroon ng agarang internet access. Ngunit ang mga benepisyo para sa inyong kalusugan, lalo na sa inyong pagtulog, ay sulit na sulit. Ngayon na tinalakay na natin ang ating mga minamahal na device at ang ating palaging nandyan na Wi-Fi, dalawang pangunahing pinagmulan ng mga hindi nakikitang alon sa ating mga kwarto, lumipat tayo sa iba pa na madalas ay hindi napapansin, nakatago sa harap mismo, naglalabas ng mga subtle na enerhiya na maaaring nakakaapekto sa inyong mahalagang kalusugan. Kaya, pinag-usapan na natin ang ating mga telepono, tablet at Wi-Fi router, mga bagay na halos palaging konektado at nagbo-broadcast. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang modernong kaginawahan na nakapasok na sa maraming kwarto, ang Smart TV o maging ang iba pang smart appliances. Marami sa atin ang gustong magkaroon ng telebisyon sa ating kwarto, lalo na para manood ng paborito nating teleserye o balita bago magpahinga. At sa pagdami ng smart na teknolohiya, ang mga TV na ito ay hindi na lang simpleng screen. Sila ay ganap na mga computer na patuloy na konektado sa internet kahit mukha silang patay. Kapag ang inyong smart TV ay nasa standby mode, hindi ito tunay na patay. Nakakonekta pa rin ito sa inyong Wi-Fi, naghihintay ng mga utos, nagda-download ng mga update, at sa ilang pagkakataon, meron pang mga feature na always listening na naghihintay sa inyong boses. Katulad ng inyong telepono at Wi-Fi router, ang patuloy na pagkakakonekta na ito ay nanggangahulugan ng patuloy na paglabas ng electromagnetic fields. Maaring subtle ang mga emissions na ito, ngunit naroon sila. At sa mahabang panahon, lalo na kapag kayo ay natutulog na ilang talampakan lang ang layo, maaari silang magdaldag sa hindi nakikitang pasanin sa inyong katawan. Para sa atin, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay maaaring maging mas sensitibo sa mga salik na ito sa kapaligiran. Habang hindi ito direktang radiation sa paraan ng paglabas nito ng isang nuclear plant, ang mga electrical field na ito ay isang anyo ng hindi nakikitang enerhiya na maaaring sa mahabang panahon subtly na makaapekto sa ating mga biological system. Isipin ng isang buhol-buhol na extension cords o isang octopus connection. Maraming appliances na nakasaksak sa isang saksakan na may maraming cord na nagkakasalubong. Hindi lang ito panganib sa sunog, kundi lumilika din ito ng localized high concentration ng mga electromagnetic field na ito. Ang bawat wire na nagdadala ng kuryente ay naglalabas ng electric field, at kapag marami kang wire na nakabuhol o lumang wire na hindi mahusay na nakakabit, ang mga field na ito ay maaring maging mas kapansin-pansin. Ang ilang tao ay nagre-report ng pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa, hirap sa pagtulog, o kahit mild na pananakit ng ulo kapag nakalantad sa mataas na antas ng mga ganitong field sa mahabang panahon. Ito ay isang subtle na ngunit patuloy na presensya na kailangan harapin ng inyong katawan kahit habang kayo ay natutulog. Ang inyong kwarto, lalo na kung ito ay isang lumang bahagi ng bahay o maraming bagay na nakasaksak, ay maaaring tahimik na napapalibutan ng mga field na ito nang hindi ninyo man lang pinaghihinalaan. Kaya ano ang magagawa natin tungkol sa ating smart TV o iba pang smart appliances sa kwarto? Ang pinakasimpleng solusyon ay bunutin lamang ito kapag hindi nyo ginagamit, lalo na bago kayo matulog.
ang isang simpleng pagbunot ng plug ay ganap na pinuputol ang kuryente nito na nagtatanggal ng anumang emissions. Kung masyadong abala ang pagbunot gabi-gabi, isaalang-alang ang pagkonekta ng inyong TV sa isang power strip na may on-off switch. Sa ganung paraan, maaari lang ninyong i-flip ang switch upang putulin ang kuryente sa TV at anumang iba pang nakakonektang device tulad ng soundbars o media players, ganap na patayin ang mga ito at pigilan ang kanilang emissions. Sa isip-isip, para sa pinakamainam na kalusugan, kung kaya ninyo, maaaring magandang muling isaalang-alang ang pagkakaroon ng smart TV sa kwarto. Marahil ay isang mas maliit non-smart TV na madali ninyong mabubunot o mas mabuti pa, iwanan na lang ang TV sa labas ng kwarto ay maaring isang mas malusog na pagpipilian. Lumilikha ito ng malinaw na hangganan sa pagitan ng inyong espasyo sa pagpapahinga at napatuloy na digital na mundo na nagpapahintulot sa inyong katawan at isip na tunay na makapag-disconnect at magpahinga ng malalim. Tandaan, mas kaunting electronic chatter sa inyong sleeping space, mas mapayapa at nagpapagaling ang inyong pahinga. Bawat maliit na hakbang na ginagawa natin upang bawasan ang hindi nakikitang exposure na ito ay nagdaragdag sa malaking pagpapabuti sa ating pangkalahatang kapakanan. Ngayon na pinag-usapan na natin ang tungkol sa mga modernong digital device, lumipat tayo sa isang bagay na medyo mas tradisyonal, isang bagay na matagal na naroon ngunit madalas ay hindi napapansin ang potensyal na epekto nito. Ang luma o hindi maayos na pagkakakabit ng mga kable ng kuryente at ang labis na paggamit ng mga extension cord. Nabubuhay tayo sa isang mundo na puno ng mga gadget at appliances at napakadali lang na isaksak ang lahat. Ngunit naisip ba ninyo ang tahimik na enerhiya na nakapaligid sa mga koneksyon ng kuryente na ito, lalo na kung luma na sila o hindi maayos na pinangasiwaan? Sa maraming bahay ng Pilipino, lalo na ang mga luma, ang mga kable ng kuryente ay maaaring hindi kasing tibay o kasing protektado ng mga modernong instalasyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring masira ang mga wire, maaaring magkaroon ng basag ang insulation, at ito ay maaaring humantong sa tinatawag na dirty electricity. Isang hindi regular, pabago-bagong daloy ng electromagnetic energy na maaaring mag-radiate mula mismo sa mga wire. Isipin ninyo ang inyong mga dingding o sahig na tahimik na naglalabas ng mga subtle field na ito. Para sa atin, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay maaaring maging mas sensitibo sa mga salik na ito sa kapaligiran. Habang hindi ito direktang radiation sa paraan ng paglabas nito ng isang nuclear plant, ang mga electrical field na ito ay isang anyo ng hindi nakikitang enerhiya na maaaring sa mahabang panahon subtly na makaapekto sa ating mga biological system. Isipin ang isang buhol-buhol na extension cords o isang octopus connection. Maraming appliances na nakasaksak sa isang saksakan na may maraming cord na nagkakasalubong. Hindi lang ito panganib sa sunog, kundi lumilikha din ito ng localized high concentration ng mga electromagnetic field na ito. Ang bawat wire na nagdadala ng kuryente ay naglalabas ng electric field. At kapag marami kang wire na nakabuhol o lumang wire na hindi mahusay na nakakabit, ang mga field na ito ay maaaring maging mas kapansin-pansin. Ang ilang tao ay nagre-report ng pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa, hirap sa pagtulog, o kahit mild na pananakit ng ulo kapag nakalantad sa mataas na antas ng mga ganitong field sa mahabang panahon. Ito ay isang subtle ngunit patuloy na presensya na kailangan harapin ng inyong katawan kahit habang kayo ay natutulog. Ang inyong kwarto, lalo na kung ito ay isang lumang bahagi ng bahay o maraming bagay na nakasaksak, ay maaaring tahimik na napapalibutan ng mga field na ito nang hindi ninyo man lang pinaghihinalaan. Kaya, ano ang magagawa natin tungkol sa ating electrical setup? Una sa lahat, kung nakatira kayo sa isang lumang bahay, maaaring magandang ideya na ipatingin sa isang kwalipikadong electrician ang inyong mga kable. Maaari nilang matukoy ang anumang sira ng mga wire, ungrounded na saksakan o iba pang issue na maaaring nag-aambag sa mga elevated field na ito. Ito ay hindi lamang para sa kalusugan kundi para din sa kaligtasan. Pangalawa,
maging maingat sa inyong mga extension cord at octopus connection. Subukang bawasan ang kanilang paggamit, lalo na sa kwarto. Bunutin ang mga appliance kapag hindi ginagamit, hindi lang patayin, kundi talagang bunutin ang plug mula sa saksakan. Ganap nitong pinuputol ang daloy ng kuryente at ang mga kaugnay na field. Ayusin ang inyong mga cord upang hindi sila bumubuhol o nakakabuhol at iwasang patakbuhin ang mga ito sa ilalim ng mga rug o sa mga daanan kung saan sila ay maaring masira. Kung mayroon kayong lampara o alarm clock na nakasaksak sa tabi ng inyong kama, subukang tiyakin na malinis ang mga cord at marahil ay isa lang na ilagay ang mga ito ng medyo mas malayo kahit isang talampakan o dalawa ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Tandaan, kahit ang mga tila maliit na detalye sa ating electrical environment ay maaaring cumulatively na makaapekto sa ating kapakanan sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pamamahala sa ating mga kable at pagbunot ng mga hindi ginagamit na bagay, lumilika tayo ng mas malinis, mas mapayapang energetic environment para sa ating pahinga. Ngayon, habang papalapit tayo sa dulo ng ating talakayan, pag-usapan natin ang huling bagay sa ating listahan. Isang bagay na madalas nakakalimutan dahil ito ay napakakaraniwan at mahalaga. Ngunit ang tahimik na presensya nito ay maaring nakakagulat na makakaapekto sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Marami na tayo na pag-usapan, di ba? Mula sa ating mga palaging kasama na digital device hanggang sa mga nakatagong enerhiya sa ating mga dingding. Ngayon, para sa ating ika-5 at huling item, bigyan natin ng pansin ang isang bagay na ginagamit natin araw-araw, madalas nang walang pangalawang isip, ang ating pag-iilaw sa kwarto. Partikular, ang tinutukoy ko ay ang mga LED lights, lalo na ang mga may napakaliwanag, cool white na glow, at kung minsan maging ang mga lumang fluorescent lights na maaaring nasa ilang bahay pa. Sa loob ng maraming taon, silabihan tayo na ang mga LED lights ay energy efficient. At totoo naman yun, nakatipid sila sa atin ng pera sa singil ng kuryente. Ngunit hindi lahat ng ilaw ay pantay-pantay, lalo na pagdating sa ating kalusugan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Maraming modernong LED lights, lalo na ang mas maliwanag at mas cool white na uri, ay naglalabas ng malaking halaga ng tinatawag nating blue light. Ngayon, ang blue light ay natural at naroroon sa sikat ng araw at magaling ito para panatilihin tayong alerto sa araw. Gayunpaman, kapag tayo ay nakalantad sa maraming blue light sa gabi, lalo na sa ating mga kwarto, nagpapadala ito ng malakas na senyales sa ating utak na araw pa rin. Pinipigilan nito ang produksyon ng melatonin, ang mahalagang sleep hormone na tinalakay natin kanina. Kaya, kung nagbabasa kayo ng libro sa ilalim ng maliwanag cool white na LED lamp o kung ang pangunahing ilaw sa inyong kwarto ay isang matinding LED fixture, maaaring hindi ninyo nalalaman na sinasabi ninyo sa inyong katawan, manatiling gising sa mismong oras na dapat itong naghahanda para sa pagtulog. Para sa ating mga senior, na ang produksyon ng melatonin ay natural na bumababa sa edad, ang dagdag na pagpigil na ito mula sa artipisyal na blue light ay maaring lubhang magpalala sa mga kasalukuyang problema sa pagtulog na nagpapahirap sa pagtulog at nagbabawas ng kalidad ng ating malalim na pagtulog. Maaring magising kayo na pagod kahit pagkatapos ng 8 oras at nagtataka kung bakit. Ito ay maaring ang ilaw sa inyong kwarto na tahimik na nakakagambala sa natural na ritmo ng inyong katawan. At para sa mga maaaring mayroon pa ring lumang fluorescent lights marahil sa banyo na konektado sa kwarto o maging sa isang utility area sa malapit, ang mga ilaw na ito ay may sariling hanay ng mga issue. Madalas silang may hindi nakikitang flicker na maaaring maging sanhi ng pagkapagod ng mata at pananakit ng ulo para sa ilang sensitibong individual. Maaari din silang maglabas ng maliit na halaga ng UV radiation at subtle electromagnetic fields. Bagaman hindi kasing karaniwan sa mga modernong kwarto, kung meron kayo nito, ito ay isa pang pinagmulan ng subtle environmental stress na maaaring hindi ninyo isinasaalang-alang. Ang layunin ay lumikha ng isang malambot, mainit at kaaya-ayang kapaligiran sa inyong kwarto na nagsasenyas sa inyong katawan na oras na para magpahinga at magpahinga.
Ang maliwanag cool tone na ilaw ay ginagawa ang eksaktong kabaligtaran na mga mas Kaya, paano natin gagawing malusog ang ating pag-iilaw sa kwarto? Ang susi ay ang pumili ng mga ilaw na may mas mainit na kulay para sa inyong kwarto. Maghanap ng mga LED na may label na warm white o may color temperature na 2700K o mas mababa. Ang mga ilaw na ito ay naglalabas ng mas kaunting blue light at may mas dilaw na kakaalmang glow katulad ng mga traditional na incandescent bulb. Kung mayroon kayong napakaliwanag na overhead lights, isaalang-alang ang paggamit ng dimmer switches upang maibaba ninyo ang intensity sa gabi. At para sa mga bedside lamp, pumili ng mga may mainit low wattage na bombilya. Mas mabuti pa, iwasang gumamit ng maliwanag na ilaw sa inyong kwarto na hindi bababa sa 1 oras o 2 bago kayo magplano matulog. Sa halip, umasa sa napakadilim mainit na ilaw kung kailangan ninyo gumalaw o hayaan lang na umangkop ang inyong mga mata sa dilim. Ang ilang tao ay gumagamit pa nga ng red-toned night lights dahil ang red light ay may pinakamababang epekto sa produksyon ng melatonin. Kung kaya ninyo, subukang iwasan ang paggamit ng anumang ilaw o maging ang mga screen sa kwarto sa huling oras bago matulog. Ang pagsasanay na ito lamang ay maaaring makabuluhang mapabuti ang inyong kakayahang makatulog ng mas mabilis at makamit ang mas malalim, mas nagpapagaling na pahinga. Ang ating mga mata ay mga pintuan sa ating panloob na orasan at sa pamamagitan ng pagiging maingat sa ilaw na ating inilalantad sa kanila, lalo na sa gabi, maaari nating bigyan ng ating katawan ng pinakamahusay na pagkakataon upang maghanda para sa isang magandang pagtulog. Kaya, narito na 5 karaniwang bagay sa kwarto na maaaring tahimik na naglalabas ng hindi nakikitang enerhiya at subtly na nakakaapekto sa inyong kalusugan, lalo na habang kayo ay lumalaban sa inyong ginintuang taon. Nagsimula tayo sa ating mga laging present na cellphone at tablet na pagtanto kung paano ang paglalapit sa kanila sa gabi ay maaring makagambala sa ating mahalagang pagtulog sa pamamagitan ng paggambala sa melatonin. Pagkatapos, tiningnan natin ang Wi-Fi router, ang hindi napapansing kahon na patuloy na nagbo-broadcast ng mga signal na nagpapahiwatig na ang paglipat nito sa labas ng kwarto o simpleng pagpatay nito sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Sunod, sinuri natin ang mga nakakatuwang emissions mula sa smart TV at iba pang smart appliances sa standby mode. Natutunan na ang simpleng pagbunot sa mga ito o paggamit ng power strip ay maaring makabuluhang bawasan ang kanilang tahimik na ingay. Tinalakay din natin ang madalas nakakaligtaang epekto ng mga luma o hindi maayos na pagkakakabit ng mga kable na kuryente at buhol-buhol na extension cords na binibigyang diin ng kahalagahan ng isang malinis at ligtas na electrical environment. At sa wakas, pinag-usapan lang natin kung paano ang ating pag-iilaw sa kwarto, lalo na ang maliwanag, cool-toned na LED ay maaring tahimik na sumira sa ating pagtulog at pangkalahatang kapakanan. Ngayon, alam ko maaring parang marami ito o marahil medyo nakakapagod. Ngunit mangyaring, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang kahangahangang bagay ay ang bawat isa sa mga isyong ito ay may simple magagawa na solusyon. Hindi ninyo kailangang i-overhaul ang buong bahay ninyo sa isang gabi. Kahit malilit, sinadyang pagbabago ay maaring magdulot ng malalim na pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Lalo na habang nagsusumikap kayong manguhay ng inyong pinakamabuting buhay pagkatapos ng 60. Tandaan, ang inyong kwarto ay dapat na inyong santuaryo. Isang lugar ng kapayapaan, pahinga at pagpapagaling. Hindi isang tahimik na larangan ng labanan ng mga hindi nakikitang enerhiya. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga maingat na pagbabago na ito, aktibo ninyong pinipiling protektahan ang inyong katawan, pagbutihin ang inyong pagtulog,
at pahusayin ang inyong pangkalahatang sigla. Umasa akong binuksan ng video na ito ang inyong mga mata sa ilang subtle ngunit makabuluhang salik sa inyong kapaligiran. Gusto kong marinig mula sa inyo. Napansin ba ninyo ang alinman sa mga epektong ito sa inyong sariling buhay? Mayroon ba kayong mga tipo karanasan na maibabahagi tungkol sa pagbabawas ng mga environmental stressors sa inyong tahanan? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at karunungan sa seksyon ng komento sa ibaba. Ang inyong mga insight ay makakatulong sa napakaraming iba pa sa ating komunidad. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang at mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito. Malaki ang maitutulong nito upang maabot ng ating channel ang mas maraming tao na maaaring makinabang mula sa ganitong uri ng kaalaman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, isaalang-alang ang pag-subscribe sa ating channel. Kami ay nakatuon sa pagdadala sa inyo ng mas praktikal, madaling maunawaan na payo at mga tip upang matulungan kayong mamuhay ng masigla, malusog at kasiyasiyang buhay sa bawat edad. Tandaan bawat hakbang, gaano man kaliit, patungo sa isang mas malusog na kapaligiran ay isang hakbang. Patungo sa isang mas malusog na kayo, karapat-dapat kayong maramdaman ang inyong pinakamahusay araw-araw. Patuloy na matuto, patuloy na tuklasin, at patuloy na unahin ang inyong kapakanan. Maraming salamat sa inyong panunood at tandaan, mabuhay ng ganap sa bawat yugto ng buhay.